Mang isang taong nakatatak sa isip ng bawat Pilipino. Ito ay walang iba kundi si Dr. Jose Protasio, Mercado Rizal, Alonzo y Realonda, ang ating pambansang bayani. Siya ang naging susi sa pagkamulat ng mga Pilipino mula sa madilim na karanasan sa kamay ng mga malulupit na Kastila. Ang dalawang natatanging nobela ni Dr. Rizal ay nagkaroon ng di mapapantayang kontribusyon sa kalayaang natatamasan natin sa panahon natin ngayon. Sino nga ba ang hindi nakakaalam ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo? Pilipino ka bang may tuturing kung mangmang ka sa mga bagay na ito? Ang sabi ko, Pilipino ka bang may tuturing kung mangmang ka sa mga bagay na ito? Halina't talakay ng Noli Me Tangere at alamin ang misteryong nababalot sa nobelang gumising sa libo-libo nating mga ninuno kung kailan nagsimulang mag-alat ang apoy ng nationalismo. Ang Noli Me Tangere ay bukod tanging may tuturing sapagkat di tulad ng ibang mga sikat na nobela, ito ay binase ni Rizal sa totoong kondisyon ng Pilipinas noong mga huling dekada ng pananakop ng mga Kastila. Ang mga lugar, tauhan at mga sitwasyon ay totoong nangyari. Ang Noli Me Tangere ay nobelang mayaman sa simbolismo. Ginamit ni Rizal ang mga tauhang may iba't ibang personalidad upang itago ang kasamaan ng mga Espanyol at Fraile sa mga maralitang Pilipino. The facts that I narrate there are all true and have happened. I can prove them. Ika nga ni Rizal. Ng binatang Crisostomo Ibarra. Ang mga katiwaliang ipinamukha sa kanya ng mga nakatataas at maging ang mga paghihinagpis ng mga kapwa niya Pilipino. Ang tamis at pait ng pag-iibigan nila ni Maria Clara at ang kalapastahanan ng mga praileng Espanyol. Nasa nobela din ang halimbawa ng isang maralitang pamilyang Pilipino noon, ang pamilya ni Sisa at ang mga naranasang kalupitan ng kanyang mga anak sa kamay ng mga praile. Ang bawat pangyayari ay may katumbas na larawan ng katotohanan na kung sino mang makakabasa ay tiyak na magkakaroon ng lakas upang tumayo, lumaban at magsusunod.